today, personal finance yung start namin. Kami yung group 5. Chapter 6 ulit ito. So, personal finance. Start in agribusiness refers to the management of financial resources and decisions related to the personal finances of individuals involved in the agricultural sector. So, example nito is covers the concept of managing your money, saving, and investing. It also includes banking, budgeting, mortgages, debt, investment, insurance, retirement, planning, and tax planning. So, tumapo naman tayo sa key aspect of personal finance in agribusiness. First is budgeting and expense management. Ito yung personal finance in agribusiness involves creating and managing personal budget to track income expenses. Example, crop sales or livestock sales. Ito ay mahalaga because crop sales play pivotal role in the success and profitability of farmers. Ito ang pagtaas ng benta ng mga farmers, hindi lamang nagsisigurado ng isang matatag na kita para sa mga magsasaka, ngunit nagtutulak din sa paglago ng sektor ng agrikultura sa kabuuan. Savings. Isa itong mahalagang aspekto ng paggana ng mga agriculture holdings because they allow the farmers na magkaroon ng direktang impluensya sa pag-unlad at pagbabago ng kanilang ekonomiya. 2. Savings and emergency funds. Building savings and emergency funds is crucial in personal finance before agribusiness individuals build. Example, people may save for various life goals or aspirations such as retirement, a child's college education, the down payment for a home or a car, and a vacation or several other examples. Tapos, meron din emergency funds, car repairs, home repairs, medicals, or a loss of income. Tapos, dumapo naman tayo sa number 3, retirement planning. Personal finance is agribusiness involved planning for retirement. Individuals engaged in agriculture need to consider a long-term financial goals and retirement needs. Example, preparing today for your future life so that you continue to meet all your goals and dreams independently. Ito includes setting your retirement goals, estimating the amount of money you will need, and investigating to grow your retirement savings. Ito yung mga kailangan ng individuals engaged sa agriculture. So, sa 4, debt management. Ang debt management is personal finance in agribusiness involves managing personal debts effectively. This includes managing loans, mortgages, and credit card debts. Example, the process of planning your debt, liabilities, and repayments. You can do this yourself or use a third-party negotiator, usually called a credit counselor. Ang taong ito ay kumpanya ay nakikipagtulungan sa iyong mga nagpapahiram upang makipag-ayos sa mga mababang mga rate ng interest at pagsamahin ang lahat ng iyong mga pagbabayad sa utang sa isang buwan ng pagbabayad. Like sa mga agricultural, like farmers, yung mga nagpa-farm. The investment and asset. Sa 5 naman tayo, management. Personal finance in agribusiness may involve managing investment and agricultural assets. Individuals may invest in financial instruments such as stock bonds or mutual funds or diversify their investment portfolio. Additionally, managing in agricultural assets. Example, mutual funds ay mga investment vehicle na nagsasama-sama ng pera mula sa maraming namumuhuanan o upang buli ng sari-sari ng portfolio habang ang mga stock ay kumakatawan sa pagmamaari ng isang particular na kumpanya at ang kanilang halaga ay nagbabago batay sa pagganap
ng kumpanya at mga kondisyon sa merkado, and additionally sa agricultural asset. Insurance planning. Personal finance in agribusiness includes assessing insurance needs and securing appropriate insurance coverage. Individuals engaged in agriculture face various risks such as crop failure, livestock loss, or liability claims. So, yung example natin dito is isa sa nabanggit, crop failure. Yung example is, ito yung complete or near complete loss of a marketable crop on a farm. So, example, ang hindi kainais-nais na mga kondisyon ng panahon at pag-atake ng mga peste ay maaring parehong mantong sa pagkasira o pagkasira ng mga prutas at gulay at pagbaba ng mga ani ng pananim. 7. Tax planning. Personal finance in agribusiness involved tax planning to optimize tax liabilities and comply with tax regulations. Individuals need to understand tax law related to agricultural activities such as farm income tax. Example, farm income tax according to the Bureau of Internal Revenue, so in short BIR, ito ang kapag accredited ang mga farming and fisheries groups, pwede silang maging exempted from income taxes as long as they are registered as barangay microbusinesses. Income and taxes. Since ang mga taong nasa agricultural sector ay may mga income na dumarating sa kanila, kaakibat naman ito yung income nila ay subject sa tax. Dito ay malalaman natin ang mga types of income and different types of taxes na applicable sa mga taong nasa sector na ito. Una, types of income in agribusiness. A. Agricultural income. Ito ay income or kita sa pagpoproduce ng mga agricultural products gaya ng crops, dairy, poultry, farming, fishing. Then, yung example nito is yung, kunyari, magtatanim ka ng mais. Yung kikitain mo doon ay tinatawag na agri-income o yung agricultural income. Lahat ng kita na kikitain mo sa pagtatanim, sa sector ng agricultural sector is mako-consider as agricultural income. Pangalawa, non-agricultural income. Income din siya, pero hindi nagge-generate sa mga agricultural activities. Types of earning siya derived from agriculture, mga activities na not directly involved sa agricultural production, but income siya na nagsusupport sa mga agricultural operation. Example nito is yung agro-tourism. Dito, ang mga farmers ay maaaring magkaroon ng income by offering these activities such as accommodation sa mga farm tour, na madalas natin nakikita sa mga TV na nagki-cater sila ng mga events, mga corporate retreats sa kanilang mismong property. Pangatlo, yung capital gains. Ang capital gains naman ay nakakapag-generate ng income through selling of agricultural assets, gaya ng lands, machines, and livestock. Nakakuha ang capital gains kung saan yung asset mo ay ibebenta mo ng mas mataas sa naging capital mo. Example, binenta mo ang lupa mo ng 2.5 million, wherein nabili mo lang naman siya ng 2 million. So, yung 500k na tubo mo yun ay tinatawag na capital gains. Pang-apat ay rent income. Basically, ang farmers ay nagkakaroon ng income by rental income. So, nagpaparent sila ng mga lands, machines, buildings only for agricultural purposes only. So, dumako naman tayo kung yung mga types of taxes in agribusiness. Since nagkakaroon nga ng income ang mga agricultures, maaring maging subject sila sa
tax na yung mga na-earn nila. Una, income tax. Nagkakaroon ng income tax ang mga farmers na nasa sektor na ito based sa income na napoproduce nila. Note na nakadepende sa factors such as location, structure, and location structure ang deduction na makukuha ng business na ito. Example, um, ang f- um, ang kinita ng farm mo ay below 250,000. Hindi ka matatax. Pero kapag lumampas ka ng 250,000 pataas, ay taxable na yon. Second, sales or value-added tax. Ang tax ay ma-apply sa sales or sales of agricultural products. Example, meron kang milk production or you are selling milk directly to your buyers. Dapat, aside sa price ng milk ay mag-collect ka rin ng additional VAT na 12% sa mga buyers mo. C. Property tax. Dito naman ay magkakaroon ng tax ang hawak mong property. Example, sa atin only 1% of property tax rate ang meron tayo. So yung amount ng property mo ay mumultiply mo lang sa 1% at iyon ang tax na babayaran mo. D. Excise tax. Ito naman yung mga agri-products ito naman yung excise tax. Ito yung mga agri-products such as tobacco, alcohol, or fuel na subject sa tax. Example, ang per liter ng fuel na below 50.60 ay merong 15 pesos na excise tax. Social Security and Payroll Tax. Tax na mandated taxes na mandated contribution that both employers and employees make to fund social security benefits. Itong funds na ito ay nagpo-provide ng benefits such as retirement benefits, healthcare at yung disability insurance. Lastly, yung inheritance or estate tax. Inherit wealth or agricultural asset ay subject sa tax. In the Philippines, yung estate tax natin ay may percentage na 6% of the net value. So, yung value ng inheritance mo ay i-multiply mo ng 6% at yun na ang yung estate tax na need mong bayaran. Example, ay nakakuha ka ng inheritance na 6 million. So, mumultiply mo ng 6% yung 6 million mo na inherit mo o yung namana mo at yun na yung babayaran mo sa BIR. Note na nakadepende sa structure and condition ng agribusiness ang tax na need mong i-comply. The next is income and taxes. Income and taxes is ang kita ay maaaring ang kalakal or serbisyo kahit na hindi ka nakatanggap ng form na nag-uulat ka ng kita, dapat mong sabihin o lagay sa tax return. Ang kita ay nabubuwisan kapag natanggap mo ito kahit na hindi mo ito i-cash o gamitin ka agad. Tinuturing itong kita kahit na binayarin ito sa ibang bansa sa ngalan mo. The next is income and taxes in agribusiness. Maaaring makaapekto ang pagbubuwis sa agricultural sa paglalaan ng mapagkukunan sa loob ng sektor sa pamamagitan ng pagpaparusa sa hindi ganoong paggamit o hindi mahusay na paggamit ng mga mapagkukunang pangunahing mga lupain. The next is exemption from income taxes. Ang lahat ng accredited farmer and fish pork enterprise ay maaring mag-exempt sa income tax sa kita na nakukuha sa enterprise kung sila ay nakarehistro bilang barangay microbusiness. The last is annual income of farmer in the Philippines. Based sa mga PSA na pinapasa ng mga tao, ang
kita ng mga Pilipinong magsasaka ay nasa sa 100,800 lamang. Yun lang. Next. One, farm income tax exemption. Kita mula sa ang mga tax exemption para sa kita ng mga magsasaka ay nagbibigay ng malaking benepisyo sa kanila. Kita mula sa pagbebenta ng mga agricultural na produkto. Ang kita na nagmumula sa pagbebenta ng mga pananim, hayop, mga produktong gawa sa gatas at iba pang mga produkto na may kaugnayan sa pagsasaka ay maaring hindi sakap ng buwis. Sa kita, ibig sabihin, hindi kailangan magbayad ng buwis ang mga magsasaka para sa kita na kanilang nakukuha mula sa pagbebenta ng mga ito. 2. Deductions for farm expenses. Kita mula sa pag-upa ng mga lupa o kagamitan sa pagsasaka, ang kita na nagmumula sa pag-upa ng lupa o kagamitan sa pagsasaka ay maaring hindi sakap ng buwis sa kita. Ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga magsasaka na kumita ng kita mula sa pagpaparenta ng kanilang lupa o kagamitan nang hindi kinakailangan magbayad ng buwis. Tax credits. Mga tulong sa subsidiya mula sa gobyerno. Ang mga tulong ay subsidiya ay binibigay ng gobyerno sa mga magsasaka tulad ng mga bayad sa crop insurance at mga tulong sa pagkakasunod-sunod ay maaring hindi sakap sa buwis sa kita. Ito ay naglalayang suportahan ang mga magsasaka sa panahon ng mga hamon at magbibigay ng pinansyal na tulong na hindi nagdaragdag sa kanilang pansaning buwis. Mahalaga ay natandaan na ang mga batas at regulasyon sa buwis ay ang magsasaka ay maaring maipagpaliban ng mga pagkikila ng capital gains ay mula sa pagbebenta ng mga ari-arian sa sakahan tulad ng lupa o mga hayop na pagpapangisawan sa pamamagitan ng pag-invest. Muli ang kita ay sa pagbili ng tulad ng mga ari-arian. Narito ang mga paraan para maipaglaban ng mga magsasaka ang kanilang capital gains sa pagbebenta ng mga ari-arian sa sakahan. Exchange. Ang Australia ito ay nagbibigay daan sa mga nagsasaka na palitan ang kanilang mga arian sa sakahan tulad ng lupa o mga hayop o pangasiwa sa katulad ng mga ari-arian na may halaga na pantay o mas mataas na pamamagitan ng pag-invest muli ng kinita sa pagbebenta sa pagbili ng tulad ng mga ari-arian, maaring ipagliban ng mga magsasaka ang pagkikilala sa capital gains. Special valuation methods of estate tax purchase. Ang mga espesyal na paraan ay pagpapahalaga para sa layunin, buwis sa yaman at kasamang uri ng use value assessment na maaaring makatulong sa pagbawas ng responsibilidad sa buwis sa yaman para sa mga magsasaka na ipapamana ang kanilang mga bukid sa kanilang mga tagapagmana. Use value assessment. Ang assessment ay ito ay nagpapahintulot ng mga bukid at iba pang mga ari-arian ng mga magsasaka ay papahalagaan batay sa kasalukuyan. Paggamit nito sa halip ng mga fair market value ay ito ay maaaring makatulong sa pagbawas ng responsibilidad sa buwis sa yaman para sa mga magsasaka na nais ipamana ang kanilang mga bukid sa kanilang mga tagapagmana. 2. Ang pagbaba ng halaga ng ari-arian, ginagamit ang use value assessment upang mapabawasan ang halaga ng kapwalidad tunay na ari-arian na ginagamit sa pagsasaka o sa negosyo o kalakal. Sa halip ay nahalagaan ang ari-arian batay sa fair market value. Ito ay pinahalagaan batay sa pinakamataas at pinakamahusay na paggamit nito. 3. Pagbawas sa buwis sa yaman sa pamamagitan ng paggamit ng use value assessment ay maaaring mabawasan ng mga magsasaka ang responsibilidad nila sa buwis na nagpapadali sa kanilang ipamana ang kanilang mga bukid sa susunod na henerasyon.
Personal banking investment. Personal banking comprises products and services offered by banks. It also known as rental banking. Personal banking includes essential products like savings account, current account, and debit cards. Financial assistance products like credit card and loans are included under personal banking. Difference banking and personal banking. An investment bank arranges a capital raising for and provide advisory services to institutional clients that invest the capital market and companies that seek capital, while retailing banks provide banking services and loans to individuals and small business. Personal banking investment and agribusiness. The agriculture sector has many opportunities for investment. Investing in agriculture can offer investors an opportunity to diversity their portfolios and generate good returns. Agriculture is fundamental part of the global economy, and investing in it can provide investor with explore this credit sector. Ang personal banking ay binubuo ng mga produkto at serbisyo na inaalok ng mga bangko na kilala rin bilang retail banking. Kasama sa mga personal banking ang mga pangunahing produkto tulad ng saving account, current account, debit. Kasama rin personal banking ang mga produkto na pinansyal na tulong tulad ng credit card at loans. Saving account, ito ay isang uri ng bank account kung saan maaaring magdeposito at mag-withdraw ng pera ang individual habang kumikita ng interes sa kanilang balanse. Current account, ito ay isang bank account na ginagamit para sa madalas na transaksyon tulad ng pagbabayad ng mga bill at pang-araw-araw na pagbili ng karaniwang hindi kumikita ng interes. Debit cards. Ang mga card na ito ay konektado sa bank account ng isang tao ay nagbibigay ng madaling access na pondo para sa mga pagbili o pag-withdraw ng ATM. Bukod sa pangunahing produkto, kasama rin sa personal banking ang produkto ng pinansyal na tulong tulad ng credit card, loans at ang credit card ay nagbibigay linya ng kredito na maaaring gamitin para sa pagbili, habang ang loans ay nagbibigay ng kakayahan sa mga individual na manghiram ng pera at para sa iba't ibang layunin. Pagdating naman sa investment, may iba't ibang pagpipilian para sa individual na nais mag-invest ng kanilang pera. Investment ay ang mga sumusunod. Stock. Ito ay mga pagmamay-ari ng isang kumpanya na maaari magdulot ng kita sa pamamagitan ng mga divided at pagtaas ng halaga ng shares. Bonds. Ito ay utang na papeles na inilalabas ng mga pamahalaan na korupsyon na nagbabayad ng interes sa isang tinutukoy na panahon. Pounds. Ito ay mga investment bicycle na nagkokolekta ng pera mula sa maraming investor upang mamuhunan ng isang diversified ng profile ng mga stock funds o iba pang mga assets. Real estate. Ito ay pag-iimbest sa mga ari-arian tulad ng residential o commercial na real estate na maaari magdulot ng kita sa pamamagitan ng upa o pagtaas ng halaga. Investment banking. Target clients. Ang investment banks ay pangunahing naglilingkod sa mga institutional na client. Tulad ng malaking korupsyon ay institusyon pinansyal ng mga entidad na pamahalaan na nag-iimbest sa mga pamilyan, kapital ng mga kumpanya, naghahanap ng puhunan. Mga serbisyo na inaalok ang mga investment bank ay natukoon sa pag-aayos ng puhunan at nagbibigay ng serbisyong pagpayo para sa iba't pang transaksyon, pananalapi. Kasama dito ang mga deal sa mga pagbili ng pagkakasundo, M&A, mga alok sa equity at upang pagbabaong korupsyon at iba pang aktibidad sa korupsyon. Target personal banking, target clients. Ang personal banking ay kilala sa naglilingkod sa mga individual na maliit na negosyo. Dumako naman tayo sa insurance. Insurance, it is a contract between a person wherein makaka-receive ka ng financial protection or reimbursement sa iyong asset or property from the insurance company kung saan ka nag-apply. Example, kunyari, naka-aksidente ka at meron kang accident insurance, so lahat ng naggastos mo from hospital bills is ma-reimburse sa'yo ng company na insurance na in-applyan mo. Reimburse means ipabalik. Meron tayong purpose ng insurance.
Yung purpose of insurance is to protect your financial and help you to recover once na merong nangyari sa'yo, like fires, theft, lawsuit, o yung car accident. When you get insurance, magkakaroon ka ng contract or policy from insurance company about your overall scope ng insurance at paano ito gagana. Meron tayong types of insurance in agribusiness. Una, yung multi-perils corp insurance. Ito yung type of insurance coverage to protect farmers against multiple perils o yung panganib gaya ng fire, drought, flood, windstorm damage, pests, and diseases. Ang insurance company ay papalitan lahat ng nagastos mo from production cycle. It includes sa cost ng land clearing, land preparation, hanggang sa labor. Papalitan nila lahat yon dahil nagkaroon ng perils or panganib yung farm mo. Poultry insurance. Ang poultry insurance ay nagbibigay protection sa mga manok pati na rin sa ibang pang-uri ng ibon tulad ng turkey at ornamental birds laban sa pagkamatay dulot ng iba't ibang panganib tulad ng sakit, aksidente, baha, sunog, kidlat, invasion at pinsala mula sa bagyo. Number 3, livestock insurance. Ang livestock insurance ay nagbibigay protection laban sa kamatayan o mortalidad na mga ayop tulad ng baka, tupa, kambing, baboy, kuneyo, aso, at mga ayop sa zoo. Sa klaw ng patakaran, ang mga sakit, aksidente, sunog, kidlat, pinsala mula sa bagyo, kagat ng aas at baha. Ang alaga na babayaran ay base sa alaga ng ayop sa oras ng kamatayan. Number 4, fish farm insurance. Ito yung product na pinoprotektahan ng fish farm against the death of the fishes. Tapos nagkakaresulta ito ng diseases, flood, windstorm damage, fire and lighting. Tapos yung policy niya is extended to cover pond collapse and theft and fire damage to the fishing accessories. Tapos yung babayaran ng fish farm insurance is production up to marketable size and it includes feeding costs, labor, medication, and other miscellaneous costs. Tapos number 5 naman, area yield index insurance. Ito yung main objective ng PCIC is to provide insurance for farmers against losses resulting from natural disaster, plant diseases, and pest infection, infectation in the palay or corn crops, as well as other crops. Tapos yung 6 weather index insurance naman is the number of households to be covered by weather index-based insurance BB, which has been pilot tested the small scale of last 3 years PCIC will be increased to 2,000 naman. Tapos yung insurance for farm ano naman is to properly produce are covered under our combined fire Bulgari policy. Goods and transit insurance can be guaranteed for farm produce in transit as extension. Tapos yung policy na ito ay pinoprotect ang farm property and produce against physical loss or damage as a result of fire, Bulgari, housebreaking, lightning, windstorm, impact damage, explosion, and flood. Tapos yung sum insured ng value of the farm property is the rate for good in transit extension depends on the goods being carried. Yun lang. Thank you.